Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Maliban sa kalahati ng kayamanan ng matanda na dapat ay para sa akin, gusto kong maghiwalay kayo ni Alejandro. Makukuha mo ng kayamanan, Bruno, na matagal mo nang inaangad. Pero bakit kailangan paghiwalayan mo pa kami? Dahil gusto ko. Bruno! Bruno! Anong gusto mo? Magiganti? Eksakto yan. Pero si Alejandro, wala siyang kinalaman sa desisyon ng kanyang ama na ibigay sa kanyang lahat. Isa pa, sigurado akong ibibigay niya sa iyo ang kalahati ng kumpanya. Oo, pero may isang bagay pa. Ay! Ikaw, wala sa plano ko ang ipaubaya ka sa kanya. Pero bigo ang plano mo. Kagagawan mo kaya naging asawa niya ako, pinamigay mo ako. Hindi ako papayag na mapasa kanya ka! Baliw ka. Minanipula mo ako at pumahig ako pero hindi ka maaaring magdesisyon sa buhay Pwede ko. ba makinig ka, Maria Jose? Mahal kita, alam mo yun. At magkakapera rin ako ng maraming kagaya niya. Una sa lahat, hindi ako naniniwala sa pag-ibig mo. At pangalawa, hindi ito tungkol sa pera. Hindi naman kaya dahil siya ay mas gwapo? Baliw ka, Bruno! Nilinlang mo ako, ginawa mo akong tanga. At siya, samantalang siya, walang ginawa kundi tulungan ako. Suporta ang lahat ng aking mga kailangan. Umiibig ka sa kanya, ano? Kung umiibig ako, ano ngayon sa'yo? Maaari kong tanggapin ang inaalok ni Alejandro. Pero kung hindi ka sasang-ayon sa gusto ko, gagawa ko ng ibang hakbang. Anong ibig mong sabihin? Malalaman na lahat na ako din ay anak ni Antonio Lombardo. Nakalaguyo ng malandi kong ina. Gagawin mo talaga? Bakit hindi? Eh kung sabihin ko sa lahat na nagpanggap kang si Alejandro, ginaya mo lang ang kanyang perma sa marriage certificate, plano mo pala siyang patayin at pinagtangkan mo ang kanyang buhay. Itatanggi ko to. Oo nga pala, may lalaking tumawag sa'yo. Tama? Si Mario Aguirre. Hindi ko siya kilala. Malay ko. Maaring habang nilalansi kita, may kausap kang ibang lalaki para ipaligpit ako at magtatanong kayo. Ganun ba, Maria Jose? Eh naku, nababaliw ka na talaga, Bruno. Maraming chismosang maniniwala sa kabaliwang yan. Hanggang sa muli. Kumusta ka na? Ay, Fernando, mabuti tumawag ka. Natutuwa akong marinig na masigla ang boses mo. Ang pagtawag mo ang nagpasigla sa akin. Natatandaan mo yung sinabi ko sa'yo. Nabibisitahin natin ang archaeological site? Kasi, nagkaproblema sa bahay at ang pumunta sa malayo ay... Hindi naman malayo yun. Wala pang 2 oras nandun na tayo. Bibisitahin lang natin ang lugar at babalik din tayo kaagad. Sige na, Victoria. Sige na nga, oo. Payag na ako. Sige, salamat, Fernando. Sweet. Sana bukal ito sa puso mo, Victoria. Sa wakas, nakita ko rin ang iyong ngiti. Kasi, si Fernando kasi, pinasigla niya ako. Siya nagpasaya sa akin. Alam mo, dapat magka-boyfriend ka na. Boyfriend? Sa edad kong to? At sa gitna ng lahat ng nangyayari? Aba, hindi naman talaga problema ang edad. Isa pa, bata ka pa naman at saka napakaganda mo pa.
At kung iniisip mong sitwasyon sa loob ng bahay na ito, aba kahit papaano dapat meron kang nakakausap tungkol sa ibang mga bagay. Si Dr. Plasencia halimbawa. Si Hernan ay hindi. Siya ang nakakayamot sa lahat. Baka naman ang gusto mo talaga si Architect Fernando. Si Fernando? Sira ka ba? Abay halos anak ko na lang siya. Pero hindi naman Ay, dinagdagan mo lang sakit ng ulo ko. Paano mo naisip yan? At saka sa nangyayari ngayon sa aking mga anak, inaakusahan nila ako na isang kabit. Isipin mo naman yon. Pero ikaw ay malaya at dalaga. Isa pa, hindi ba sabi mo gusto mong ayusin ang buhay mo? Pero hindi sa ganung paraan. At saka, ano nagbigay sa'yo ng ideya na may interes sa akin si Fernando? Ako, bulag lang ang hindi makapansin. Ay naku, tama na. Tigilan mo na yan. Pinagbabawalan kitang magbanggit tungkol sa bagay na yan muli. Ikaw ang masusunod, ma'am. May kailangan pa ba kayo? Wala. Makakalis ka na. Ay, masusunod. Aalis na ako. Damos la inconsciencia, ya estamos perdonados. Luka-luka siya. Si Fernando? Ay, paano niya naisip yon? Bakit mo nagawa maglasing sa oras ng iyong pamamahinga? Sa tingin mo, tama yon? Oo. Hindi. Ang totoo, naparami lamang kasi yung nainom ko. Hindi lang isa marami. Gusto kong magtago, hiyang-hiya na ako. Gusto kong magtago, hiyang-hiya ako. Ano? Ikaw din? Bakit? Hoy, hindi ka nakatutuwa, Chucho. Hindi, Mr. Ezekiel, patawarin mo ako talaga. Ipagpaumanhin niyo, senyor. Oo, Ezekiel. Pambihira, naku, talaga mapapagalitan ako. Hindi mo ba nakita na umuusok sa galit si Mr. Ezekiel? Bagay lang sa'yo mapagalitan, Mang Chucho. Nakita mo na ang nangyari dahil sa pagpunta-punta mo sa bar na yon, ha? Oo nga. Bakit ko ba naisip na uminom ng gabing yun? Pero sumpaman, hindi na maulit yun. At hindi ko na kailanman isasama yung papa mo, sumpaman. Dapat lang. May sasabihin ako. Halika. Dito tayo. Maiba ko. Nasabi ba sa inyo ni Mr. Pedro ang tungkol kay Meche? Na ano? Ay naku, si Meche. Isang magandang babae na nakulong din dahil nadawit sa amin. Alam mo, awang-awa ako sa kanya. Wala siyang binanggit. Mangyari kasi, bala ko sanang kuwahan. Magpaalam sana sa'yo, senyorita, para dalawin ko siya sa kulungan. Pero wala akong kapangyarihan para gawin yan. Pambihira, anong wala samantalang ikaw ang boss dito sa bahay? At itinalaga ako bilang katulong na inyong pamilya. Ikaw naman ang boss ko at susundin ko. Sige na nga, pero sabihin mo muna kay Ezekiel, Maraming salamat, senyorita. Hari na way biyayaan ka ng Birheng Guadalupe ng isang anak. Ano po sir, isang bouquet? Oo, ang pinakamaganda sa flower shop. Humingi ka ng card at isulat mo doon na nanggaling kay Mario Aguirre. At sino naman yun? Ano pa kaya alam mo? Hindi bale. Wag na ikaw. Utusan mong pinsan mo. Mabuti ba? Sir, ngayong hapon ihatid ko si Miss Paula sa eskwelahan. Gusto niyang turuan ko siya magmaneho. Sa tingin ko tama yan. Alam mo, Chuchu, umaabuso ka na. Pagkatapos ng iyong ginawa ngayon, magpapaalam ka na naman para lumabas? Hindi. Oo. Si Senyorita Maria Jose, pumayag siya. Kaya lang sabi niya, ipaalam ko sa iyo, kaya yun mismo ang aking ginagawa ngayon. Kung ako ang masusunod, hindi kita papayagang umalis. Huwag mong sayangin ang galit mo, Ezekiel. Gusto lamang ni Chuchu na tulungan ang magandang kawawang babaeng yun na nakulong din. Maaring nag-iisa siya sa mundong ito. At wala man lang tumitingin sa kanya kahit na sino. Kawawang babae, lukarit ka ba? Kaya siya nando sa lugar na yun dahil maaring isa siyang masamang babae at kung ano-ano ang ginagawa niya. Naku, huwag mo sabihin niyan, pwede. Ang Meching yun ay isang mabait at isang disenteng babae na napilitan lamang magtrabaho daw para tulungan ang kanyang kapatid. Yun ay pinagtapat niya sa amin. Oo, siyempre naman, oo. Magaling sila mag-iimbento ng kung ano-anong trahedya para bigyan ng hustisya ang mahaba nilang gawain. Ano ka ba naman? Ay, nako, sangkaterba kayong mga tanga. Hindi niyo ba alam yon? Hindi ko akalaing ganun katigas ang iyong puso, Ezekiel. Sa tingin mo, ay kinatutuwa ng mga babaeng yon ang kanilang trabaho? Hindi sila natutuwa. Hindi po. Ginagawa nila yon dahil kailangan. Ay, nako. Hello?
Oo, si Arturo. Pisang ko siya. Papasukin mo. Salamat. Tama lang naman na magalit sa kanya si ate, tatay. Hindi naman tama ang ginawa niyo sa kanya. Alam ko, Iha. Alam ko. At sana alam niyo rin na hindi na dapat maulit ang ganong klaseng pangyayari. May hangganan ng pasensya ni Alex at baka palayasin niya tayo dito at kung saan kalye na lang tayo pulutin. Hindi na ito mangyayari muli, Iha. At sana tigilan niyo ng pagsama-sama sa chuchu na yon. Isa siyang katulong at hindi siya tama at nababagay na sumama sa isang katulad niyo. Hindi maganda na lagi kayong magkasama noon. Bakit tatay, nakita mo na ba si Alex na nakikihalubilo kasama si Asikel? Sige nga, tay. Pero magkaiba naman kaming klaseng tao. Hindi, tatay. Tandaan nyo, tatay, kabilang na tayo ngayon sa pamilya Lombardo. Kaya kailangan lang nabagayan natin sila. Maliwanag ba? Hindi. Ang sabi mo, ito isang malaki at isang lecheros place, Ezekiel. Pero, Ay, hindi ko akalain na. naku. Nakakalimutan kong hirap ka pala magbigkas ng English at nababaliktad mo pala ang mga letra. Papapasubo tayo nito. Teka, sabihin mo nga, luxurious. Luxurious. Kasi hindi ko akalain na ganito pala ito. Ito ay halos isang palasyo. Hindi lahat ay pinalad na makapagtrabaho sa isang lugar tulad nito. Pero huwag kang masyadong nervyoso. Relax ka lang. Huwag kang nervyoso. Oo, tama. Dahil wala silang balak na ilagay ang buhay nila sa kami ng isang nervous driver. Nervous pala, di ba? Walang may gusto noon, tama ba, Ezekiel? Tama ang sinabi mo. Ngayon, halika na nga sa loob para maipakilala kita kay Senyorita Raquel. Oo nga pala. Mabait ba siya? Medyo masungit siya. Pero kung gusto mo makapagtrabaho, magtiis ka, Ay, ha? tama. Pero iwan mo muna dito yung bagahe mo. Nag-uumpisa ng problema. Tama, umpisa pa lamang. Panalo ako. Oo na. Anong maaasahan mo sa ganong klaseng mga tao? In the long run, ipapakita din nila ang kanilang totoong kulay na wala silang class. Nakita mo na nagpuntang matanda yun sa isang sleazy bar? Nakakadiri talaga. Sabi ni Maura na ibalita pa ito sa radyo. At sigurado akong nasa mga dyaryo na ito mamayang hapon. Ay, nakakahiya talaga. Utang na loob, huwag kang mataranta. Naglibang lang yung matanda. Alam mo, palagi mo na lang silang pinagtatakpan. Dapat maging maunawain tayo. Para naman sa ganun, unawain din tayo ng iba. Ano kaya kung magkaroon ako ng sarili kong lover? Kahit minsan, di ka ba nagkaroon? Ang lakas ng loob mo, no? Alam mo kasi, halos wala akong alam tungkol sa'yo. Aalis ka, tapos dadating na hindi sinasabi ko saan ka nanggaling. Ay, Halos konti din lang nalalaman ko tungkol sa'yo. pues hayaan nating magpatuloy ang misteryo. Para lalong maging kapanapanabig ang relasyon natin. Bukas yan. Sana hindi kami naka-storm. Ano ba yun, Ezekiel? Ipakikilala ko lang sana ang inyong bagong tsuper. Ito si Arturo, si Senyorito Roberto at Senyorita Raquel. Ako ang abanyong lingkod, ma'am. Matanda na to, ah. Oo, pero hindi naman masyadong matanda. Sabihin nating may edad na pero marami siyang karanasan at lubos na mapagkakatiwalaan sa trabahong ito. Ay, nako, ewan ko. Mas gusto ko pa rin si Eric. Oo nga, kaya lamang si Eric ay magiging abala tuwing hapon dahil siya naghahatid sa eskwelahan kay Miss Paula. Ano? Sobra na talaga to. Bakit bibigyan ni Alejandro ng driver ang maid na yon? Naangamay isang laseng at pumupunta sa sleazy bar para gumawa ng kahihiyan. Ang pamilya namin ay naiiskandalo. Hindi na to nakakatuwa, ah. Teka, sandali lang. Hindi yan ang pinag-uusapan sa ngayon. Salamat at binigyan mo kami ng kapalit ni Eric, Ezekiel at salamat sa pagpunta mo. Opo. Ipapatawag kita kung kailangan ka namin, Arturo. Makakaalis na kayo. Maiwan na namin kayo. Mauna na po kami. Halika na. Wala ka talagang modo. Bakit ba ang sungit-sungit mo sa lahat ng tao? Bastos ka at kahit sino matatakot sa'yo. Gusto ko lang malaman kung may tsansang manalo sa korte ang isang taong kumukontesta sa last will and testament. Ito'y depende. Ano ba ang relasyon niya sa namatay na tao? Siya ay kanyang anak pero kahit kailan hindi siya kinilala nito. Pasok ka, Fernando. Siya si Architect Fernando Alanis, Vice President ng aming kumpanya. Actually, the future Vice President. Good Kamusta afternoon. kayo? Ganun din Good ako. afternoon. Fernando, sila ang mga abogado na galing sa Guerra and Quiñones firm. Wapo ka. Ipinapaliwanag nila sa akin kung ang kasong isinampa ng isang hindi kinikilalang anak na kumukontesta sa testamento ay legal. Well, kung mapapatunayan na siya'y kadugo sa pamamagitan ng DNA analysis, may paglalaban niya ang kanyang karapatan bilang anak ng taong namayapa. Pero mahirap questionin ang last will and testament ng isang kamag-anak na namatay. Maliban kung mapatunayan na kaya siya hindi naisama dahil sa demensya o depresyon o kaya may nangyaring pandaraya. Hindi yan ang sitwasyon dito. Sa akin palagay mukhang mahihirapan siyang manalo.
At saka alam naman natin ang proseso ay matagal at nakakapagod. Gaano katagal yun? Depende sa klase ng kasong isinampa ng nagsakdal. Pero kung talagang prosigido siya, mga 1 taon o 1 taon na siya Masyado naman lahat, yung matagal. Hindi ba ito makukuha ng isang simpleng paglilitis? Batay sa inyong ipinahihiwatig, dapat alam ng taong ito na hindi sila basta papayag na maging simple lang to. Katunayan, kasama sa kanilang plano manggipit at pahabain ang proseso hanggat maaari. Hanggang sa mapagod ang kalaban. Kung ganun, ang tanging paraan para matigil siya sa demanda niya ay ang bantaan siyang pakulong. May nagawa bang krimen ang taong yon? May suspecha ako, pero wala lang akong sapat na ebidensya. Maria Jose, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Itay. Sasamahan kita. Alam mo bang ilang araw na kitang gustong makausap? Ah, talaga? Tungkol saan? Wala naman talaga. Makikipagkaibigan lang. Napansin ko kasing madalas kang nag-iisa dito sa bahay. Ah, oo. Naiilang pa kasi ako sa ganitong klaseng pamumuhay. Siguro mismo ng bayan nyo, no? Taga saan kayo? Tagasaki. Doon kayo pinanganak? Oo. May mga naiwan pa ba kayong kamag-anak doon? Wala na. Ang iyong mama? Patay na. Sorry ah. Halos hindi ko na siya natatandaan. Bata pa kasi ako nung namatay siya. Ganun ba? Pasensya ka na, Ulysses, pero wala talaga ako sa mood para isipin ang malulungkot ang mga bagay. Tama ka. Pasensya ka na. Ang tanga ko. Hindi tama ang topic na napili ko para pag-usapan. Okay lang, walang problema. Pwede bang first name basis na lang tayo palagi? Seryoso, Maria Jose. Gusto kitang maging kaibigan. Malayo rin ako sa aming probinsya. Pareho tayong dalawa. Ah, hindi ko alam. Kung kailan mo gusto, sasamahan kita sa bayan nyo. Okay? O sige, nandito na tayo sa papa mo. Basta magmula ngayon, magkaibigan na tayo ha. Tandaan mo yan. Oo, sige. Salamat. Hanggang mamaya. Pwedeng pumasok? Pumasok ka. Kumusta? Mabuti. Anong gusto mong inumin? Wala, salamat. Nasaan si Raquel? Nandun sa kanyang kwarto, nagbumukbok at sinusumpong. Tungkol naman saan? Bakit hindi mo alam? Nano? Kagabi naresto ng mga pulis ang biyanan ni Alex. Pumunta ang matanda sa isang bar at nasangkot sa gulo. Akalain mo yun, sa kanyang edad, napapalibutan ng mga dancer kaya pinalabas ng security guard. Nakakatawa sigurong eksena. Para kay Raquel, hindi yun nakakatawa sigurado. Kaya yun, sinumpong ng migraine. Cellphone kaya tayo mag-lunch. Sige. Problema ba ni Alex sa mga taong yan? Totoo ba? Totoo. Hindi ka umiimik, Iha. Ano naman pong sasabihin ko? Naiintindihan ko. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero may kutob ako meron pang ibang bagay na gumugulo sa'yo. Hindi, Itay. Okay lang po ako. Kaya ganyan ka dahil sa akin. Alam ko, Iha. Galit ka sa akin. Hindi totoo yan. Kung ganun, ano ang gumugulo sa isipan mo? Nasabi ko na, wala po. At huwag na kayo magtanong utang na loob. Tama na. Yun din po sinabi sa jewelry store na pinagtanungan ko doon sa mall, sir, na ang singsing ay hindi gawa ng isang magaling na jeweler at maaaring nabili lang kung saan. Marami po ang katulad niyan. Salamat, Mary. Walang anuman, sir. Peram nga pala ng wireless phone. Yes, sir. Senyorito, magandang hapon po. Nasa bahay ba si Maria Jose? Oo, senyorito, nasa cottage yata kasama ang kanyang ama. Gusto mo bang sabihin ko na tumawag kayo? Pwede bang ilipat doon ang tawag ko? Matagal na pong tinanggal na ang telepono sa cottage dahil wala namang nakatira doon, senyorito. Ipakabit niyo uli ngayong araw mismo at sabihin mo kay Maria Jose na hindi ako makakauwi nitong lunch. Marami pa kasi akong gagawin dito sa opisina. Oo, senyorito, meron pa bang iba? Wala na, yun lang. Salamat. Salamat. At ito naman ang para sa'yo. Salamat po. Ano mga yan? Mga bulaklak para kay Senyorita Maria Jose. Kanino galing, ha? Hindi ko alam, senyorita. Mario Aguirre. Sino siya? Hindi ko alam kung sino siya, senyorita. Tumatanggap siya ng mga bulaklak galing sa ibang lalaki. Ang pangalan ay Mario Aguirre. Maaring isang kaibigan. Mama, si Maria Jose isang babaeng may asawa. Hindi mo ba naiintindihan ang nangyayari? Okay, alam ko ang ibig mong sabihin. Pero wala namang masama sa isang regalo. Pero hindi yun galing kay Alejandro.
Magkaliwanagan nga tayo. Alam kong galit kayo magkapatid sa akin dahil sa nangyari sa pagitan namin ni Antonio. At paano namang hindi kami magagalit? Niloko niyong asawa niyo, ang lalaking minahal niyo na siya namin kinilalang ama. Alam ko yun, pero basta lang yun nangyari, hindi sinadya. Ikaw, hindi mo na mahal si Roberto, hindi ba? Ano ba pinupunto niyo, Mama? Sinikap kong magkausap tayong dalawa ng babae sa babae. Para bigyang katwirang ninyong ginawa? Hindi. Hindi ko na yun inaasahan. Ang pagkakakilala ninyo sa inyong ina ay mabait na tao at isang santa. Mama, hindi yan ang sadya ko dito. Gusto kong pag-usapan si Maria Jose at ang pamilya niya. Nakakahiya sila. Kailangan na talaga silang umalis, Mama. Anak, asawa siya ni Alejandro. Ang sabi sa akin ni Bruno, magdi-divorce sila. Senyorita, may dumating na mga bulaklak para sa inyo. Para sa akin? Kanino galing? Hindi ko alam, senyorita. May kasama itong card. Itapon mo mga yan, hindi yan para sa akin. Sige, senyorita. Hindi, plano ito. Plano ito ng taong gustong sumira sa akin. Dahil hindi ito maaari. Hello, mahal ko. Hello. May bibigay ako sa'yo. Ang isa para sa'yo, at ang isa para sa kapatid mo. Maraming salamat. Sinabi ko na sa kanila na pakabitan ng telepono ang cottage dahil kung minsan, tumatawag ako at di kita makausap. Hindi na kailangan. Bakit? Anong problema? May problema ba? Wala naman. Nagkausap na kayo ng mga abogado? Kumusta, Alejandro? Inakyat mo na ba ang mga rosas? Inakyat mo na sa kwarto niyo? Anong mga rosas? Kasi nakatanggap si Maria Jose na isang bouquet galing sa isang Mario Aguirre, hindi ba? Walang rason para magsinungaling ako sa'yo. Hindi ko kilala ang taong Bakit yun. mo pinatapon agad? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Dahil walang kabuluhan ng taong yun sa At kung hindi akin. pa sa akin sinabi ni Raquel, tatahimik ka na lang? Oo, syempre. Dahil nawalan ka ng tiwala sa akin. At pagod na ako sa lahat ng nangyayari. Galit sa akin ang pamilya mo. Puro problema ang binibigay ko sa'yo. At gusto Hindi ko ang na problema ay umalis. dahil wala kang tiwala sa akin! Hindi mo nililinaw, hindi ka nagsasabi ng Tama katotohanan! na! Tama na! Ayoko nang tumira sa impyernong ito. Dapat ibigay mo na lang ako sa mga pulis kaysa sa ganito. Oo, sana nga ganun. Sana nga. Siguradong mas matatahimik ako sa selda. At ano mangyayari sa magiging anak natin? Ha? Hindi ako buntis. Delayed lang Hindi ako. ako naniniwala sa'yo. Wala akong pakialam. Dadalhin kita sa doktor. Hindi mo ako Basta dadalhin kahit dadalhin kita. saan. Hindi. Nangako kang bibilhin mo ang bahay ni Itay, hindi ba? Gawin mo na ito at ibigay mo sa akin ang matitirang pera para makapagsimula ulit ako. At kunin mo na tong cellphone mo! Anong problema, Ma'am Maria Jose? Wala, Felipa. Wala. Gusto kong makausap ni Ma'am Victoria kung pwede. O sige, halika na. Dapat nakita mong mukha ni Alex. Alam mo, namutla siya ng parang multo. Pero sinabi mo ang bouquet ang pinadala ni Mario Aguirre? Oo, yun ang nakalagay sa card. At anong sinabi ni Maria Jose? Ano naman ang sasabihin? Sa tingin ko may ginagawa sila ng lalaking yun. Yun ang gawain ng mga taong kagaya nila. At sa tingin ko hindi mabuti. Dahil kung hindi, dapat sinabi na yun kay Alex, di ba? Oo, syempre. Siguradong yun ang kanyang mangingibig at sinusundo na siya. Sa tingin mo? Hay, alam mo kung anong dapat natin gawin? Alamin natin kung sino ang taong yun. Oo, sa tingin ko yun ang tama. Mag-dinner tayo? Sige, saan? Sa dating restaurant, syempre. Okay, sasabihin ko kay Roberto at ipaalam mo sa iba. See you! Hello? Darling, tumawag ako para batiin ka. Hindi ko akalaing matalino ka pala. Magaling ang naisip mo. Ang galing-galing mo. Bakit? Anong ginawa ko? E di ano pa, mga bulaklak na pinadala mo kay Mario Jose na kunwari na galing kay Mario Aguirre. Wala akong pinadadalang mga bulaklak kay Maria Jose. Sigurado ka? Oo naman, Maura. Hindi ako loko-loko. Kung ginawa ko yun, aaminin ko. Kung ganun, sino ang nagpadala? Ang sabi sa akin ni Raquel na ang pangalan na nakapirma sa card ay isang Mario Aguirre. Hindi ko alam, Maura. Hindi ko alam. Pero alam mo kung ano? Hindi ko na gusto. Hindi ko na gustong nangyayari. Kung ganon, hindi mo siya kilala. Nasabi ko na po hindi. Pwes, kung ganon nakapagtataka ito, ano sa tingin mo?
Tinawagan ka ni Mr. Aguirre at nagpagod pa siya para padalhan ka ng mga bulaklak samantalang hindi mo naman siya kilala. Tama ba sinabi ko? Hindi ko nga rin maintindihan ang mga nangyayari pero totoong hindi ko kilala yan. Huwag kang matakot sa akin, Maria Jose. Magtiwala ka sa akin. Kung may mga bagay kang gustong sabihin, sabihin mo lang. Sabihin niyo na lang po sa akin kung anong iniisip niyo dahil nasabi ko ng alam ko. Nung una kita makita, alam kong isa kang mabuting tao at hindi gagawa ng masama. Alam kong hindi mo maaaring palsipikahin ang papeles ng inyong kasal ni Alejandro. Maliban kung pinilit kang gawin yon ng isang tao at binabantaan ka na may gagawing masama sa'yo. Hindi kaya tinakot ka ni Mr. Aguirre? Iniisip niyo bang nagsasabuatan kami ng taong yon? Ang iniisip ko na maaaring pinuprotektahan mo siya dahil sa natatakot ka at yun ang iniisip namin. Hindi madam, mali kayo pareho. Palagi ako nagsasabi sa inyo ng totoo pero kung ayaw niyo maniwala sa akin, wala na akong magagawa pa kundi ang umalis. Mas mabuti siguro yan. Aalis ka? Oo. Wala naman po akong silbi rito. Ang aking pamilya at ako ay walang ginawa kundi bigyan kayo ng problema. Mabuti pang umalis na kami. At anong sabi ni Alejandro? Hindi pa namin ito napag-usap. Hindi ba sabi mo mahal mo siya? Oo, mahal ko po siya. At yun ang dahilan kung bakit kailangan ko umalis para huwag na siya magkaproblema. Lahat ng mag-asawa ay nagkakaproblema. Pero hindi ganito, Madam Victoria. Hindi ganito. Pakiwari ko may sumisira sa akin. Sumisira sa'yo, pero sino? Mas mabuti ko hindi ko nasasabihin. Hindi, Iha. Sabihin mo sa akin, utang na loob, Maria Jose. Si Bruno. Hayaan mo, kakausapin ko si Alejandro. Ipaliliwanag ko sa kanyang damdamin mo. At kumbinsihin siyang pabayaan kang umalis. Hindi niya ako papayagan. Dahil mahal na mahal ka niya. Hindi, sa tingin ko hindi sa ganon. Kundi dahil ang akala niya buntis ako. Pero hindi, meron nga ako ngayon, kanina lang. Akala ko nakalimutan mo na ako, Ginoong Chucho. Pakiusap mo bilahong ka, Meche. Paano mo naman naisip yan? Kaya nga pinuntahan kita agad. Basta sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Sabihin mo at gagawin ko para sa'yo. Bakit ano pa nga ba, Ginoong Chucho? Tulungan niyo akong makalabas rito. Hindi ko na kaya magtagal dito kahit isang minuto. Naku, kaya lang, 1 toneladang pera ang hinihingi nila para sa piyansa. At walang-wala nga ako kahit isang sentimo. Nakakahiya, iyang-hiya ako sa'yo. Huwag kayong mag-alala. Ano ka ba? Paano hindi ako mag-aalala, Meche? Hindi pwedeng manatili ka rito. Ay, alam ko na kung anong gagawin natin. Ha? Ano? Sabihin mo gagawin ko. Ibibigay ko sa inyo ang address ng kaibigan ko si Julia. Puntahan niyo siya. Baka mapahiram niya ako ng perang pampiyansa. Sige. Sabihin niyo sa kanya na babayaran ko siya agad. Mahal ako noon. Parang magkapatid ang turingan namin. Sige, kung gano'n, Akina. Ibigay mo agad sa akin ang address para mapuntahan ko bukas. Dahil sa ngayon, wala pa talaga akong panahon. Eric, mag-music tayo. Mukhang masaya kayo senyorita. Siyempre naman, no? Kasi masaya ang unang araw ko sa eskwelahan. Talaga? Oo. Alam mo kasi ang dami kong natutunan kanina sa mga teachers, sa mga kaklasiko, at ang dami ko ng mga bagong kaibigan ngayon. Mabuti naman. Oo. At paano na ang driving lessons mo? Seryoso ka ba dyan? Siyempre. Para matuto ka. Mabuti na lang at Sige. hindi matao rito. Pwede dito. Kaya subukan mo na. Sige, para matuto ko. Okay. Teka, lumapit ka rito. Sa wakas! Sana hindi ako mapahamak. Ay, yung pinto pala. Salamat. Siyempre, ang safety belt. Okay. Ngayon, pihitin mo ang susi para mag-start. Ganito? Oo. Ayun, umandar na! Oo. Ngayon, tabakan mo ng kanang paa mo ang gas. Yan ang gas. Ang isang pedal naman ay para sa preno. Pero pag-start dapat lang, dahan-dahan lang muna. Tama ba? Dahan-dahan pa. Oo. Hilingin natin sa Diyos na pahiramin tayo ni Mrs. Julia ng perang pampiyansa kay Meche. Oo nga Dahil kung hindi mahihirapan siya makalabas, sa kinikita ko rito, sigurado aabuti ng ilang buwan bago ako makaipon ng ganung kalaking halaga. Sana nga may pera din ako para mabigyan kita, Chucho. Pero mahirap lang din ako at walang-wala kahit isang sentimo. Kung maaari huminahon ka lang, kaibigan Pedro. Sa bagay, kasalanan ko ang nangyari kaya dapat pasanin ko ang problemang ito na mag-isa. Tandaan mo, idinamay lang kita. Huwag mo nang ipaalala sa akin.
Sige, ipapaalala ko lang pag nagkita ko ng Julia na yung bukas. Huwag mong kalimutan tawagan ako sa telepono para malaman ko kung nakakuha ka ng pera. Aba, asenso ka na ha? May telepono ka na at ang ganda. Ayos to ah. Si Alejandro pinakabitan niya. Talagang malaki ang puso ng taong yon. Aba, siyempre naman. Malaki ang puso niya. At kahit galit na galit siya sa atin, nakita mo, ibinigay ang mga kailangan mo. Alam mo ba na napamahal na sa akin ang batang yon? Ayoko masira ang relasyon nila ng aking anak dahil nakapaghihinayang. Huwag kang umasa, kaibigan Pedro. Hindi natin alam. Ay, hindi. Salamat, Eric. Sasabihin ko kay tatay. Bukas na lang ulit natin ituloy, ha? Sige. Maganda pa sana ang gabi pero aalis na kami. Ano? Maaga pa. Pero hindi pa tayo tapos mag-usap. Hindi mo pa nasasabi ang reaksyon ni Alex kay Maria Jose tungkol sa bulaklak na ipinadala ng Aguirre na yun? Dahil hindi nila ito pinag-uusapan sa harap ko. Pero pag may nabalitaan ako, malalaman niyo. Tayo na, Raquel. Bye, Sige, good night. mag-iingat kayong dalawa, ha? Ingat. Bye. Umayos ka nga. Bitiwan mo nga ako. Halos kinakaladkad mo na ako ah. Ano ba nangyayari Alam mo, sa'yo? nagagalit ako kapag kinukwento mo sa ibang pribadong buhay ng ating pamilya kung kani-kanino. Si Maura, si Lisette at si Ulysses hindi ibang tao. Sila ang mga kaibigan natin at hindi lingid sa Kahit kanilang lahat. sinasabi mo sa kanila at hindi ko yung gusto. Kapag malaman to ni Alex at ni Victoria, ikaw din. Well, I don't care. Kapag nakuha na ni Bruno ang aming parte sa mana, hindi na natin kailangan si Alejandro o ang mama. Huwag ka maniguro, pwede ba? Mahirapan na kapatid mo bago niya makuha ang mana. Hindi siya magtatagumpay. Abogado ka ba, Roberto? Hindi mahal ko, pero hindi ako ignorante o estupido. Hindi ko talaga maintindihan hanggang ngayon. Sino kaya nagpadala ng bouquet na yon kay Mario Jose gamit ang pangalan na Mario Aguirre? Alam ba ni Raquel na imbento mo lang ang pangalan na yun? Hindi. At si Roberto? Lalo na siya. At si Bruno? Alam ba ni Bruno? Hindi sa tingin ko. Ay, at paano niya nalaman? Sandali. Kung si Bruno ang nagpadala ng mga bulaklak na yon, ibig sabihin may kinalaman siya sa pananambang kay Alex. At alam niya na may kasabot si Maria Jose sa mga nangyayari. At ginawa niya yun para mapilitan siya sabihin ng totoo. Ay, ano ka ba? Huwag kang sira, Lisette. Kung totoo yan, hindi niya sana ginamit ang pangalan ni Mario Aguirre. Bago sa pandinig ni Maria Jose ang pangalan na yon dahil alam niyo naman na imbento lang natin yon. Pero may punto ang kapatid mo sa mga sinasabi niya. Si Bruno ay nandun nung huling tawag ko kay Maria Jose na kunwari ako si Mario Aguirre. Malay mo, naisip niyang padala siya ng mga bulaklak para lumikha ng gulo sa pagitan nila ni Alex. Pwede. May katwiran ka. Ang gusto kong malaman ay kung bakit interesado si Bruno kay Maria Jose. Alam mo, sang-ayon ako. Si Maria Jose, maaaring ang nahirapan na siya sa bahay na ito pero hindi natin kasalanan kung ganun nga. Dapat inisip muna niya ang problema ang papasukin niya bago siya nagpakasal at pumasok sa ganitong sitwasyon. Patawarin niyo ako, ma'am, pero sa tingin ko, hindi talaga siya ang nagplano nito. Oo, tama ka. Maaaring yun nga yung Mario Aguirre. Nahihiwagahan ako sa taong yon. Hindi ko maintindihan. Bakit niya tatawagan si Ma'am Maria Jose? Anong kailangan niya? Yun din ang ipinagtataka ko at iisang paliwanag na aking nakita. Ang taong yun at si Maria Jose ang nagplano ng lahat. Pero hindi umubra ang plano kaya ganun. Tapos, si Maria Jose nagkagusto kay Alejandro. Nakita niya na pagkakataon na niya para makasampid sa isang mabuting pamilya kaya kinalimutan niya ang kanyang kasabot. At ngayon ang taong yun, ang Mario Aguirre, ay hinahanap siya para hindi siya mawala ng parte. Pero parang may mga bagay na hindi tama. Na ano? Kasi napakatanga naman ng Mario Aguirre na yon. Kung ngayon siya lalantad samantalang, bistado na, isang palalansi ang lahat ng ito. Kung ako ang taong yon nakasabwat, magtatago na lang ako at wag magpakita para hindi ako makulong. Kasi gaya ng sinabi mo, isa nga siyang tanga. Pero ang isang tanga ay hindi makakaisip ng ganito. Anong punto mo? Wala, nasabi ko lang naman. Alam mo, Filipa, kahit ano pang sama ng anak ko pero hindi siya isang mamamatay tao. Sige, basta sinabi mo. Ikukuha kita ng tsaa. O Diyos ko, wag naman sana. Dahil kung mag-agawa ito ni Bruno, ako lang ang dapat nasisihin.
Ako lang. O Diyos ko. Mayroon sa isang tinig umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta. Dama mula pagising kahit nasan pa. Ano? Nagsawa ka na sa iyong asawa kaya doon siya natulog sa isang kwarto? O siya ang nagsawa sa iyo? Nagkausap na kami ng mga abogado. Mabuti. Hindi ka nagdalawang isip na sakta ng mama sa ganong paraan. Gusto mong malaman ng lahat na siya'y nabuntis ng ibang lalaki na hindi niya asawa? Na kayong dalawa ang naging bunga. Bali wala ba sa'yo na mapahiya siya? O masaktan mo? Pasensya siya. Hindi ako papayag na ako lang mag-isang masasaktan. Napakasama mong tao. Oo na. Pero ang ulyanin na matandang yun at ang sarili kong ina ay may kasalanan. Papupuntahin ko bukas ang aking mga abogado. Tulog ka na ba? Pwede ba akong pumasok? Oo, pumasok ka. Alam mo, ayoko talaga nag-aaway tayo eh. Ako rin naman, pero hindi tayo nagkakasundo at alam ko marami ka ng problema. Alam ko. At yun ang dahilan kung bakit kailangan kita. Mahal ko, huwag kang umiyak. Huwag ka na umiyak. Sa tingin ko kakayanin natin to. Kung nagkakaisa tayo at sinusuportahan natin ang isa't isa, madali natin maluluto sa mga problema. Kaya lang maliban sa sarili mong problema, pinoproblema mo rin ang sakin. Mas magaan ang problema mo kung ikukumpara sa problema ng pamilyang ito, maniwala ka. Hindi mo ba naisip si Bruno? Maaari niyang ibunyag ang tungkol sa akin. Na ikaw at ako ay hindi kasal, na nililin lang kita at ang aking amay dati nagbebenta ng mga iligal at nakaw ng mga mahal bagay. ko. Si Mama, itinago niya ng mahigit 30 taon na nagawa niyang kataksilan at bigla niyang inilabas sa lahat. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati dahil itinakwil siya ng Bruno at Raquel, nasisiguro kong pakiramdam niya ay nakalaya na siya. Kung lagi na lang natin pag-uusapan ng tungkol sa iyo at sa pamilya mo, wala na tayong magagawa. Kakalimutan natin to, aalis tayo. Magtatayo ka ng kumpanya sa ibang syudad, hindi yun problema. Isasakripisyo mo ang lahat para sa akin. Dahil mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan? At alam ko namang mahal mo rin ako. Oo, pero hindi ko ito matatanggap. Pakiusap, mahal ko. Pakinggan mo ko. Utang na loob. Mahal natin ang isa't isa. Hindi makatwiran na bigla na lang tayong sumuko. Dahil lang sa isang tao. Isang tao may matinding galit at talagang masisiraan na ng ulo. Pero ang iyong mama... Kalimutan mo si Mama at ang lahat ng tao rito. Tayong dalawa lang ang isipin mo. Tayo lang ang isipin mo. Sa ngayon, ayoko matulog mag-isa. Hindi ito ang kwarto mo at kailangan kita. Mahal ko, kailangan kita. Sige na. Ate, nandiyan ka ba? Sabihin mo sa kanyang umalis. May sasabihin ako sa'yo. Sandali lang! Sige, kausapin mo na muna tapos bumalik ka sa kwarto natin. Pero, di ba sinabi ko na? Oo nga pala. Meron ka pala ngayon. Pero okay lang yan. Wala naman tayong gagawin. Gusto ko lang na may katabi. Pwede? Okay? Mas gusto ko matulog dito. Okay, sige. Umalis na kapatid mo. Mabuti na lang. Sige, bukas na lang. Matulog ka na, Maybeng. Ikaw din. ¿Qué será esto que me provoca? Wala nang sumasabay sa atin sa almusal. Oo nga, kapag nawala na ang mga galit nila, lalabas din sila.
Good morning, Mama. Good morning, iho. Good morning, Filipa. Good morning. Mag-almusal po muna kayo. Hindi, wag na, Filipa. Salamat. Pasensya na kung hindi ako makakapag-almusal kasama niyo. Marami pa kasi akong gagawin sa Na opisina. hindi man lang kumakain. Sinabi sa akin ni Bruno kagabi na papupuntahin niya ang kanyang mga abogado pero hindi niya sinabi kung anong oras. Kung gano'n, nakapag-desisyon ka na pala. Oo. Pero pag-uusapan muna natin to. Hindi, iho. Gawin mo kung anong sinasabi na iyong konsensya. Pero kung pwede, gusto kong kaharap ka, Mama, utang na loob. Maaari ba kitang tawagan mamaya para pumunta sa opisina? Oo naman. Salamat. Hanggang mamaya. Mauna na ako. Magkakarevolusyon na sa impyerno. Naniniwala pa rin ako na balang araw magkakasundo sila. Si Bruno hindi siya ganun ka-irresponsable para hayaang mabunyag ang lahat at malaman ng tao. Hindi lang dahil sa akin kundi sa kanyang sarili, sa kanyang kapatid, at sa kanyang ama. Pero galit na galit siya, alam mo yun. Hindi ko alam, Filipa. Hindi ko na alam kung anong iisipin. Kagabi, tinuruan ko si Paula magmaneho. Noong una, ilang beses kaming kamuntik na mahulog sa kanal. Inutil kasi siya. Walang alam lalo na sa mga ganong bagay. Marunong din naman siya. Ano bang problema mo, inutil? Huwag mo sabihin sa akin na may pagnanasa ka sa babaeng yun. Isa pa, matanda ka para sa kanya. Hindi, sir. Kaya lang kasi, kasundo ko siya. Sana nga. Nakonta ko ng mga stuntman na taga-syudad ng Mexico sa internet. Stuntman? Oo, yung mga nagdodouble sa artista. Ah, oo. Pero para saan? Para mamayang gabi, kapag si Paula ang nasa Manibela, may gagawin sila. Sandali lang, may bala ka ba ipahamak si Paula? Ganun ba? Kasama ka rito mula umpisa kaya dapat mong gawin. At kung ayaw mo makulong, susundin mo ko dahil malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo ba yun? Siyempre po, sir. Anong gagawin natin? Napatay ko siya! Napatay ko siya! Nakapatay ako, Eric! Anong gagawin ko? Tapos lumapit ako para tingnan ko namatay na yung na-aksidente. Nilapitan ko nga. Tapos sinawakan ko siya pero biglang bumangon yung bangkay. Nakakatakot. Umalis siya eh. Pero biro.